Okay? So, guys, umpisahan natin yung 6 fingers na tawag ko. Yung nakasanayan natin, makita natin yung 5 fingers sa YouTube, makita natin sa mga Facebook, kung ano yung 5 fingers. Itong 5 fingers na tinatawag, ito yung skills. Skills na kailangan natin na malaman. Okay? Teka lang ha, kasi kunin ko yung mic ko. Ito yung mic ko. Pakita ko yung mic ko sa inyo. Okay, ito yung mic natin. Guys, skills na kailangan natin malaman na paano ba talaga gawin yung business. So guys, hindi pwede kasi gusto mo yumaman sa AIM Global tapos sumali ka lang. Don't believe on promises sa mga uplines, lalo na sabi sila, mag-join ka lang, ako bala sa'yo. Guys, don't believe in that, okay? Lahat naman kumita na malaki dito sa AIM Global, meron talaga tayong gagawin. Aside sa attitude yung baguhin natin, sa ugali natin, meron din tayong dapat malaman kung ano ba dapat gawin. Ano ba dapat yung action para alam natin kung anong tamang sistema na gawin natin. Kasi ang kasanayan ginagawa natin, sumali, kinuha yung product package or pinadala sa pamilya, tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So meron tayong mga steps na dapat gawin, lalo na onliner ka. Okay? So ito po yung training ko in general. Pwede mo ma-apply bilang onliner ka or bilang dito ka sa Pilipinas na kausap mo yung mga tao. Okay? So meron na yung harap dito na si Ryan Von Fernandez. Ang laki ng boses. Hello, Ryan, paki-hi naman dyan. Yeah. Yan, okay. So, hello naman po sa iba't ibang bansa, sabi niya. Hello to all the partners of AIM Global, buong mundo. So, good morning. Magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Sana po, pag ibagsak ko tong training na to, sana po meron kayong matutunan at wala tong guarantee na yumaman kayo. Wala po. Pero depende po pag i-apply mo sa totoong buhay. So, iba yung background natin dito kasi wala talaga tayong music. Tapos, hindi aircon. Nasa fresh air tayo. Tapos, itong dito, kung makita nyo lang, actually swimming pool to. Beside me, sa dito po. Okay? So, guys, ano ba yung 6 fingers? Kung meron ka papel, meron kang ballpen, pakisulat. Okay? So, ano ba yung 6 fingers? Kung gusto mong kumita sa ganitong business, ang gawin nyo po, before mag 6 fingers, dapat sumali ka. Okay? Kung gusto mo yumaman, dapat isa sa priority mo na pasukan, AIM Global. Kung gusto mo yumaman. Pag ayaw mo yumaman naman, okay, magtrabaho ka, okay lang, walang problema. Trabaho ka sa abroad, maging empleyado ka, walang problema po. Pero pag ikaw yung gustong yumaman, alam na natin na walang yumaman bilang empleyado. Okay? Ngayon, ano ba talaga yung 6 fingers pag sumali ka sa AIM Global? Number 1, may nakakita na ba kayo ng restaurant na pumasok kayo, umupo kayo, tapos wala kayong nakitang menu, wala kayong nakitang ulam, wala kayong nakitang mga tinda. Umupo ka lang, tapos wala namang waiter na nag-abot sa'yo ng menu. Ito yung menu namin, ano po yung order nyo? Guys, walang restaurant na walang menu. So dito po sa business natin, sa AIM Global, kailangan mo po ng menu. Ano ba yung menu natin dito? Kailangan mo ng prospect list. Ang kakainin po natin dito, tao. We need people in order to build our organization. Kasi pag malaki na yung organization natin, it is the chance na makukuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. Pag malaki na yung organization mo, lalaki yung income mo. Pag lalaki income mo, syempre, klarong-klaro yung mga pangarap mo sa buhay na makukuha mo na kasi malaki na yung income mo. Okay? So, first, what we're gonna do? You have to have a prospect. What is prospect? Prospects are those iniisip mo na tao na pwede mo maimbita sa business. So, anong gagawin? Kailangan mong magsulat po. Hindi po pwede sa isip. Hindi po pwede sa cellphone mo lang. Ita-type mo yung pangalan niya, no. Yung mga numbers, no. Kasi, hindi ka seryoso doon kasi skip ka lang kung sino imbitahin mo. Pero hindi lahat po nakikita mo sa lista mo na ma-invite mo. So ano bang gawin mo? Kailangan ka magkaroon ng listahan, notebook or hardbook, mas maganda hardbook. Yung notebook na may cover na mga hard para
para maging importante siya sa'yo. Importante siya sa'yo. Tapos po, ang gawin mo is, isulat mo yung mga pangalan ng prospect mo. After mo masulat yung mga pangalan ng prospect, sino ba yung mga prospect? Yung mga taong gusto mong imbitahin sa business, sino sila? Yung teacher mo sa elementary, high school, tsaka college. Yung kapitbahay mo sa dating kababayan mo, kababata mo. Yung dentist mo. Yung driver ng jeep, nung kakilala mo. Yung driver ng taxi na kapitbahay mo. Yung tinatawag dito na lahat ng K po. Yung kapatid mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, ka-classmate mo, katong-its mo, ka-chat mo, ka-basketball mo, ka-volleyball mo, ka-Facebook mo, lahat po, kalaro mo, kaaway mo, girlfriend mo, kabit mo, kakilala mo, lahat po, basta may K. Hindi pwede kalabaw, hindi pwede kabayo, hindi pwede, basta may K po. Lahat ng kaibigan na nakilala mo, na alam mong kakilala mo, isulat mo sa prospect list mo. Dito mo sulat yung prospect list mo. So, prospect list, then, by numbers na po dito yung mga tao. Okay? By numbers. Okay. Pagkatapos nun, pag nakasulat mo na lahat yung mga prospect list mo, ano gagawin mo? You have to categorize po. I-categorize mo yung prospect mo. You have to segregate po. Kasi hindi po lahat ng prospect same yung tinatawag na capacity, same yung income, same yung edad, same yung hitsura, same yung may pangarap, same yung kalidad. Okay? Hindi po lahat. So, ano ba dapat gawin? You have to categorize po. I-categorize mo. I-segregate mo. Ano ba? Maglagay ka prospect A, prospect B, tsaka prospect C. So, meron tayong makilalang 3 prospect sa listahan natin. Sino ba yung mga prospect na yan? Let's go to prospect A. Yung prospect A po, kung pwede mo magsulat ka. Yung prospect A, meaning class A. Class A na tao, sino ba yon? Yung medyo nirespeto mo since bata ka pa hanggang ngayon. Sino ba yon? Yung tito mo, yung tita mo, yung teacher mo, yung doktor mo, yung dentist mo, yung obigaini mo, yung coach mo when you were a player, yung medyo elder sa'yo na edad, yung mga medyo kahit sino basta mas malaking income sa'yo. Basta yung tao na nirespeto mo. Yung may pera, yung medyo politician, yung sino pa, tinatawag dito na mga, basta somebody na medyo mas mataas sa'yo, higher than you po. Yun ang nilagay mo sa class A. Okay. The question is, paano ba natin sila ma-invite? Kasi iba-iba eh. Merong class A na prospect, merong class B na prospect. Okay? So, kilalanin muna natin yung class B na prospect. Sino ba yung class B na prospect? Ang class A, balikan natin class A. Yung class A po, ang ilalagay mo doon, yung may pera, yung may oras, tsaka yung may connection. Ha? Sino yung kakilala mo na may pera, palaging nagbakasyon, palaging pa-meeting ng mga tao niya. So, meaning parang may-ari siya ng company. Okay? Parang boss. Yun ang tinatawag. Yung sinabihan mo na, good morning ma'am, good morning sir, sila yon. Okay? Sino ba yun? May pera, may connection, tsaka may oras po. At least 3 lang. May pera, may oras, may connection. Sila yung prospect A mo. Okay? Huwag mong kalimutan, prospect A, class A po, pera, connection, tsaka oras. Okay? Sino naman yung ilalagay mo sa prospect B? Yung prospect B naman, yun ang mga tao na tinatawag natin na wala naman pera, but merong oras. Meron naman connection. Okay? Sino ba yung nasa B? Yun ang mga taong tayo. Hindi masyado ganun kadaming pera kasi yung pera natin na hinihintay natin meron na may-ari. Okay? Hinawakan lang natin, tinatawag natin na payslip. Ang nangyari po, nag-slip lang sa kamay natin tapos iba na may-ari. Pinahawakan lang sa atin saglit. Okay? Sino ba yon? Yung mga sobrang visit po sa buhay natin. Sobrang pinaka-visit. Yun ang mga taong na hinahangaan natin na
na ini-expect natin na sasali sa atin nung nag-join tayo. Pero ito yung mga pinaka-visit. Sino ba sila? Pamilya, kapatid, barkada, kasama sa trabaho, classmates mo. Kung sino yung nagkaroon ng familiarity sa'yo, actually sila yung nasa class B. Yung in-expect mo mag-join, sila yung hindi. Sila yung visit. Sila yung, lalo na sa kapatid mo. Lalo na sa kabarkada mo. Lalo na sa office mate mo. Actually po, sila. Sila ang class B. Sino naman ang class A? Yung class A na naman. Yung class C. So, A, mayaman, may pera, may time, tsaka may tinatawag na oras. Yung class B na naman, wala namang pera, may oras, tsaka may connection. Okay. Sino naman yung class C? Class C na tao. Ito yung mga tao na wala namang pera, wala pang oras, at meron namang connection. Okay. So, hello naman kay Lawrence Cuesta. Dito ako sa Alta, Cebu. Malapit lang sa inyo, Lawrence. Okay. Guys, sino naman yung class C? Yung class C na tao naman, ito yung mga tao na, yun nga, walang pera, walang oras, sobrang busy sa trabaho, pero yung income po, meron na may-ari. Okay? So, tapos, may connection na naman. Okay? So, ilista nyo dyan. Iba yung class A, iba yung class B, iba yung class C. So, punta tayo sa prospecting. Yun ang prospecting. Listahan ng mga prospect. Tapos, i-categorize mo. Okay. What is the next? Number 1, on the 6 fingers po, is prospecting. Sulat nyo. Tapos, prospecting is tatlong klase. Class A, Class B, tsaka Class C. So, let's go to the second of the 6 fingers. Tinatawag ko 6 fingers. Ito yung mga hindi nakikita ng ibang networking. Nagso-shortcut po sila. Dati po, ang tinuturo para sa akin, yung nakopya ko, prospecting number 1. Number 2 is pag may lista ka na sa prospect, invitation. Oo nga, invitation. Pero nung nakita ko yung invitation na tinuturo ko sa mga downlines ko, sa mga kakilala ko, prospecting tapos invitation. Guys, hindi kaya madali mag-invite. Wala pong immediate na natutunan nung sumali siya sa AIM Global, marunong na kaya siya mag-invite. Okay, mag-invite. The more nga mag-invite ka, the more rejection. Pero ano ba talaga ang dapat before mo iimbita? Ito yung science na nakita ko. Meron nga akong module dito, The Science of Approaching. Number 2 po, ilagay mo, approaching. Pagkatapos mo may lista sa prospects mo, next po, number 2 is approaching. Paano po ba mag-approach ng prospect? Ma-online man, ma-offline man. Paano kaya? Ang daming tao na sa isip na nakikita yung prospect, but the problem is, hindi nila kaya kung paano lapitan. Nakita na nila sa Facebook yung prospect nila na medyo mayaman may oras, pero hindi nila kaya matype sa inbox ng prospect nila kung ano ang sasabihin nila. Yun ang tinatawag po na approaching. We are now in the science of approaching. So, different people, different approach. Hindi pwede scripted lang. Different people, different approach. In every person, meron tayong 3 taong makilala or ma-meet every day. Kung feeling mo mayaman ka na, expect in this world na meron pang tao na mas mayaman sa'yo. Pag ikaw to, merong tao na mas mayaman pa sa'yo. Higher than you ang tawag nun. Yun ang tinatawag na Class A. Meron namang tao na ka-level mo. Yun ang tinatawag na Class B. Meron na namang tao na mas lower than you. Yun ang tinatawag na Class A. So, let's go to the approaching sa Class A. Ano ba mga kailangan gawin natin? Lalo na pag umpisa pa tayo. Aside sa prospecting po. Yung tinatawag na approaching. Paano ina-approach yung mga Class A na tao? May pera, may connection, tsaka may oras. Okay? Karamihan sa atin, most of us guys, pag feeling natin yung mga tao na medyo mas mataas sa atin na experience, respetado po natin, yun sana yung gusto natin. But the problem is, we don't know how to approach.
We don't know how to say hi. We don't know how to say hello. But kung maalala mo lang dati, bakit nung hindi ka pa nag-business, ma-approach mo yung mga mayaman na yan? Hello sir, hello ma'am. Pero yung may business ka na sa AIM Global, bakit mag-process muna sa utak mo? Bakit mo siya i-say hi? Guilty ka ba na may business kang sasabihin pero hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa kanya, paano ka mag-umpisa? Pero nung wala kang business, kaya mo. Hi ma'am, good morning ma'am. Ba't nung nag-business ka na ayaw mo eh? 'Di ba? So gusto niyo mag-approach ng tao, huwag niyo isipin na may AIM Global kayo. Huwag niyo muna isali AIM Global pag mag-approach kayo ng tao. We have to build a relationship muna. Example, nakita mo yung prospect mo. May pera. May connection. Merong oras. So, ang gawin mo po, example, ano ba gusto niyo? Okay, for example, personal. Uy, nakita mo yung prospect mo. Hindi na pwede na papasok sa isip mo na mag-process po. Hala, ang prospect ko nandyan. Mayaman, may pera, may connection. Ay, baka hindi na yan sasali kasi mayaman na yan. Mag-ingat ka sa the way you think. Mag-ingat ka kung anong iisipin mo. Kasi kung ano yung iisipin mo, yun ang maging action mo. Anong sabi? Hala, andyan yung prospect ko. Ay, mayaman na yan. Baka hindi na yan mag-join. Anong sasabi sa puso mo? Oo nga, hindi na yan mag-join kasi mayaman na yan. Alam mo, yung katawan mo, hindi gagalaw. Bakit? Kasi inisip mo, hindi sasali. Hindi na mag-join kasi mayaman na. So wala kang magawa, hindi mo lalapitan talaga. Kasi naiisip mo na hindi mag-join. Pero paano pag-isip mo ganito? Hala, prospect ko. Mayaman, may connection, tsaka may oras. Sasali to kasi daming pera. Alam mo katawan mo? Excited, na lumapit siya. Ay, wala ito na prospect ko, lapitan mo kaagad. Bakit nag-decide yung utak mo na mag-join to? Hala, may pera to, mag-join to. That's why yung katawan mo, dalhin ka sa prospect mo. Tapos next po, ano ba dapat gawin? Pag napuntahan mo na, nilapitan mo na, hindi po pwede yung mga mayaman tao sabihin mo, sir, meron akong business. Gusto mo ba yumaman? Hindi pwede po. Huwag mong offeran ng business yung taong mayaman. Pagtawanan ka lang siya. Ano ba yung sabi mo? Bakit naman? Meron ka bang alam? Tapos ikaw yung nagsabi hindi mayaman. So guys, mag-ingat kayo sa the way ka mag-approach. Pag mag-approach ka ng mga taong mayaman, syempre, wag po invitation na invite mo siya sa business. No! Ang approach nyo po, sabihin nyo, wag mo muna kayong magbagsak ng lalo na pag hindi nyo pakilala. Ang gawin nyo lang, pag makita nyo siya, tapos ramdam nyo mayaman, sabihin nyo lang, i-greet nyo, hello, good morning ma'am. Good afternoon ma'am. Good evening ma'am. Good evening sir. Good evening ma'am. Good evening. Good morning sir. Guys, hindi pwedeng, unang meet mo pa lang, bigkasin mo na yung business mo. It's a big no in the industry of AIM Global. Huwag kang magmadali sa pera. Kunin mo muna loob. Hindi mo makuha sa unang tingin pa lang na sa pagsibihan mo siya kung ano yung gusto mong masabi sa kanya o ipaabot mo sa kanya na may business ka. No. Ang gawin mo po, magpakita ka always sa taong yan. Kailangan you must be visible to your prospect. Hello po, hello ma'am, good morning. The next day, balikan mo, hello po, good morning ma'am, blah, 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 blah. The next day ulit, hello ma'am, good morning sir, good morning ma'am. The next day ulit. Hanggang magtanong siya sa'yo. Ay, excuse me, taga saan ka ba? Palagi kitang nakikita, ang bait mo talaga eh. Taga saan ka ba? O magpakilala ka. Wala mo ng business. Ako pala si Paulo. Ma'am, dito lang talaga ako dumaan. Tapos, always ako ma-inspire sa'yo. Baka kasi nakita kita, everyday naging blooming ka talaga. So, ano kayang feeling ng mga elders natin or mga taong nirespeto natin pag i-praise natin sila? Yung palakihin yung atay nila. Ano kayang mangyayari sa kanila? Di ba? Pag sabihin, for example, hello ma'am, good morning. Hello ma'am, napansin ko talaga sa'yo, no? Parang nag-slim ka. Parang medyo mataba ka dati, pero ulit-ulit kitang nakita, medyo nag-slim ka. Guys, pag merong taong nagsasabi sa'yo ng ganyan, ano kaya feeling mo? Di ba? Kung malaki yung tiyan mo, anong sabihin? Pag na yung sabi, uy, may napansin ako sa'yo, lumiit tiyan mo. Alam mo, biglang pinaliit mo yung tiyan mo. Talaga? Oh, oo nga eh. Di ba? Uy, alam mo, may napansin ako sa mukha mo. Parang nag-blooming ka. Di ba? Pag sabi niya, ay talaga, nag-blooming ka. Guys, dun mo makukuha yung loob ng tao pag magaling ka sa mag-build up ng tao.
paggandahin mo siya kahit hindi. Alam mo, merong mga magaling sa ganyan. Meron akong alam. Pag hindi ko makalimutan, may nakilala kayong mga barbero po. May nakilala kayong tinatawag na mga beautician. Ito yung ginagawa ng beautician. Nagpagupit ka, nagpa-makeup ka, tapos sabi no, "Hello ma'am, tingnan mo sa salamin ma'am, sobrang ganda mo," pero sa totoo hindi. Yun ang isa sa pinakasinungaling na tao sa mundong ito. Grabe po. Beautician. Alam mo, ang ganda mo no, ma'am. Mas lalo yung gumaganda kaysa kanina. Di ba, ma'am, sobrang ganda, pero totoo lang, yung mukha, di ko alam kung mukha ba yan. Okay? Ano ba yung pangalawa na sinungaling? Politician po. Grabing mag-promise at the same time, hindi lahat natupad. Yun ang politician. Mag-ingat kayo sa politician. Boto kayo ng boto, tapos yung mga hiningi nyo, hindi naman nabigay. Okay? So, may aeroplano po dito. Ang ganda po ng view. Okay? Ano pa? Merong pangatlo po na sinungaling. Yung conductor po. Conductor ng jeep. Diba? Dispatcher po ng jeep. Diba? Pila-pila. Pila. Okay, pasok na. Walo-walo po to, walo-walo. Walo sa kabila, walo dito sa kabila. Okay? Alam niya na sobrang sikip na. Sabi niya, pasok pa, kulang pa ng 3. Pero sa loob po, sobrang sikip na. Sige, pasok pa kasi tatakbo na tayo. Pero totoo lang, 15 minutes ka na naghintay, hindi pa tumakbo. Yun ang pinakamagaling na mga tao sa balat ng lupa. Tama? Okay? So, guys, yun nga. So, kung gusto mong magaling na networker, kung gusto mong magaling na approacher sa isang tao, kailangan gumawa ka ng gimmick. Ano ba yon? "Ma'am, may nakita ko sa iyo. Parang naging makinis yung mukha mo i-compare sa last week yung nakita kita. Alam mo, ma'am, mas lumiliit yung tiyan mo i-compare sa dati. Alam mo, sir, may nakita ko sa iyo na bumabata yung mukha mo i-compare mo sa dati. Nakita kita last week, parang dry yung mukha mo, pero ngayon, ano bang ginagamit mo? Bakit gumagwapo ka, bumabata ka?" So, ano ba feeling nila? Talaga? Tapos, dun mo ipapasok yung gusto mo sa kanya. Diba? "Alam mo, ma'am, ganito." Tingnan mo, "Alam mo, sir, bumabata kay compare sa last week nung nakita kita. Na-meet kita last week, ma'am. Medyo malaki nga yun, ma'am. Naging bagay sa'yo yung damit mo. Parang naging sexy ka." Tapos sabay, "Talaga? Grabe ka naman, Ma'am Bola." "Ma'am, totoo talaga, ma'am. Totoo." So guys, what will you do next? "Ma'am, may favor sana ako." Yun na papasok. Guys, pagkatapos mo mag-build up sa prospect, ipapasok mo na yung favor mo. Bakit? Pagsabihan mo, "Ma'am, may favor sana ako." Anong sabi? Di ba lumalaki na yung atay? Kahit hindi maganda, biglang gumanda. Kahit hindi makinis yung mukha, ang daming pimples, biglang tuminis. Di ba, instead, malaki yung katawan, biglang lumiit yung tiyan. So, lumalaki yung atay. Anong gawin? "Ma'am, may favor naman ako." Lahat ng pinalaki yung atay. Basta kung sino yung nagpalaki ng atay, basta hingin ng favor, yung lumalaki yung atay, hindi mo makaayaw sa nanghingi po ng favor. Yun po ang kailangan yung gawin. Pwede yan sa online. "Alam mo, ang ganda ng post mo. Alam mo, nakita ko no, ano ba yung sikreto mo? Bakit naging sexy ka sa post mo? Alam mo, meron akong mga narinig ko no, mas talo ko no, ka daw gumanda. Grabe mo naman tao yan." Di ba? Katulad ng online. Maging mabait ka lang. Maging visible ka lang. Pero sa online, hindi pwede na i-build up mo kaagad. Palakin mo yung atay. No. Hi ka muna. Hi. Hello. Taga saan ka? Kilalanin mo na yung tao before mo i-approach po. Okay? So, ano ba gawin nyo? Okay. Katulad ng favor na. "Hello, tita." Di ba? Ang ganda mo na. Okay. "Hello, tita, pwede favor?" Anong sabihin? "Oo, sige, ano ba talaga gusto mo, anak? Ano ba talaga gusto mo, dong, day?" Di ba? "O sige, ano ba, bunso?" "Tita, may pinasukan akong business." Oh, guys, sa mga taong may pera, sa mga taong may connection, sa mga taong may oras, ang kailangan mo po, wag nang paliko-liko. Kailangan straight direction sa gusto mo. Manghingi ka po ng advice.
maghingi ka po ng second opinion sa mga taong class A, mayaman, may pera. Paano sasabihin? Ma'am, meron sana akong manghingi sana ako ng advice. Ano yun anak? Ano yun apo? Ano yun dong? Ano yun day? Ano yun bunso? Mahingi ako ng advice kasi meron akong nakitang business. Meron akong nakitang negosyo po. Kasi alam mo naman, sa trabaho ko, konti lang yung sahod ko. Alam mo naman, bilang abroad dito, sobrang hirap po. Meron lang sana akong hingi na advice. Sige, ano yan? Ha? Sabihin mo kagad. Kasi meron akong pinasukan na negosyo. Meron akong pinag-part-time na business. Kasi bago pa ako, gusto kong malaman yung advice mo na yung pinasukan ko na business, maganda ba o hindi? Ha? Isipin mo, maganda ba o hindi? Meaning, nakasalalay yung pagtuloy mo sa business, hindi na sa sarili mo. Nakasalalay po sa elders mo or sa class A na prospect mo. Ganito. Meron sana ako ipa-advise. Pero kasi bago pa ako dito, kulang kasi yung income ko sa trabaho ko. Tapos napagod na ako. That's why, pumasok ako na isang business na hindi ko pa talaga master. Hindi ko pa talaga alam. Ma'am, pwede ba magpa-advise sa'yo about sa business ko na maganda ba o hindi? Anong sasabihin? O sige, walang problema yan. Guys, pag actual, personal mo na meet na kinausap, dapat hindi ka mag-present. Maghanap ka ng somebody na mag-present sa kanya. Kasi sabi mo, kasi baguhan ka pa. Hindi mo pa alam masyado yung business. Hindi pa klaro sa'yo na kikita ka ng malaki dito. So, dapat may upline ka na visible na sila yung imit mo. Para yung upline mo na mag-present sa'yo. Okay? So, ano naman yung sa online? Paano gawin yung sa online? Sa online naman, guys, ganito. Ma'am, okay lang bang hingian ng advice? O sige, paano? Ano ba yung business mo? Ma'am, kasi hindi pa masyado ako naintindihan to. Okay lang ba sa'yo na magsasend ako ng link? Makakita ka ba ng YouTube? Send kita ng link, ma'am. Pero anyway, ma'am, it's only a couple of minutes lang, 3 to 5 minutes lang na presentation. Ma'am, tapos pag makita mo na yung presentation na to, pwede mo akong i-update kung ano yung nakita mo na maganda ba o hindi. Pag maganda, ma'am, sabihin mo naman sa akin. Para ituloy ko na lang yung business ko, seryosohin ko. Pero pag sabihin mong hindi maganda, sabihin mo naman sa akin, ma'am, kung nakita mo hindi maganda. Para ihinti ko na lang yung pag-effort ko dito. Ano ba kayang sasabihin niya? O sige, isend mo yung link. Yun ang sa online. Guys, ma'am, salamat talaga, ma'am. Sige, ma'am, isend ko yung link sa'yo. Ma'am, salamat din, ma'am, sa pag-update sa akin pagkatapos mo makita yung business presentation. Kasi hindi ko talaga maintindihan, ma'am, pero pumasok lang ako dahil sa tiwala ko sa taong nag-imbita sa akin dito. Okay? So, send mo. Nung nakita niya yung business. Nung nakita niya yung business, ano nangyari, guys? Sino kayang open-minded tsaka open heart? Nung nakita yung business, sineryoso para sa'yo. Kasi naghingi ka ng advice. Normally, tingnan talaga nila yan. Pakinggan nila yan kasi nakasalalay yung success mo sa decision ng prospect mo. Nung tinangnan niya, pag open-minded yung tao, maintindihan. Pag open-minded yung tao, nagustuhan. Paano pag sabihin niya, natapos na yung presentation, i-chat ka niya, paano ba sumali ng business mo? Maganda eh. Saan ako magbayad? Saan ako bibili ng package? Guys, hindi mo ni-recruit, pero siya po nag-volunteer na sasali sa'yo. Dahil open-minded na po siya. Natanggap niyo yung information na maganda. Sa mga offliner naman, na meet mo yung prospect, na presentahan po ng upline, ito yung sasabihin ng upline mo sa prospect mo na mayaman. Ma'am, ano kayang nakita mo sa product? Maganda or sobrang maganda? Ano kaya sasabihin ng prospect na mayaman? Siyempre, products na maganda. Yung option lang po, maganda or magandang maganda. Ano kaya sasabihin ng prospect? Alam mo, nagustuhan ko yung produkto. Maganda pala product nyo. Okay? Saan ba tayo makabili nito? Syempre sa'yo. Okay? So, paano naman sa business side? Ano sabihin ni upline?
Ano nakita mo sa presentation ng business? Maganda or napakaganda? Ano sabi ng prospect mo? Alam mo, sobrang ganda talaga ng business nyo. Potential yung income. Paano ba tayo makasali dito? Meaning, walang force po, walang pilit, yung prospect mo habang kinausap ng upline, mag-volunteer. Ano bang maganda dito? Sabihin ng upline mo, ma'am, yung 7 heads kasi mas malaki yung income, less effort. Sige, mag 7 heads ako. Same din sa online. Okay? So sana guys, naintindihan nyo paano mag-approach ng mga class A na tao. Okay? Share nyo yon sa mga friends nyo. Invite nyo mga friends nyo dito sa video na to. Kasi mas mabilis yung kita pag yung makukuha nyo, may pera, may connection, tsaka may oras. Pag may pera, ang bilis maka-join. Pag may connection, may refer. Pag may oras, gawin ang business. Okay? Yun ang class A. Punta naman tayo sa class B. Yung class B naman, paano ma-invite? Again po, ito yung mga taong sobrang close mo, yung mga kasabayan mo lumaki, yung mga classmates mo dati, yung alam talaga yung baho mo, yung tindi mo, yung gawain mo, alam po nito lahat kasi kasabayan mo sa paglaki. Pamilya, classmates, office mates. Basically, ito yung mga taong ini-expect natin dati nung sumali tayo mag-join. Pero ito pala yung mga tao na mga visit sa buhay natin. Ito yung mga taong grabe yung pag-reject sa atin. Ito yung mga taong nilalait tayo palagi. Ito yung mga tao na pinagtawanan tayo lagi. Ito yung mga taong hindi talaga niniwala sa atin. Pinagtawanan talaga tayo dito. Ito ang tinatawag na mga class B. So bakit naman? Ano ba talaga sikreto para makuha natin yung class B na yan? Guys, hindi pwede paglapitan natin tong mga tao na to, na sabihin natin, pare, na-miss kita! Pare, gusto mong yumaman? Hindi. Always remember, hindi ka pa mayaman, bakit ka magsabi sa isang tao na gusto mong yumaman? Pare, na-miss kita! Pare, gusto mo magkakotse? Wala ka pong authority na magsabi sa isang tao na pwede siyang magkakotse, na ikaw naman walang kotse. Okay? So, hindi po pwede na, pare, may share ako sa'yo. Gusto mo maging masaya. Tapos ikaw hindi masaya. Pare, gusto mo ma-excited sa buhay. Pero ikaw po, hindi po excited. So, ano ba dapat? Okay? Simple po. Kailangan, ito gawin mo. Isulat mo ngayon sa papel mo, yung form. Ano ba yung form? F-O-R-M. F-O-R-M. Merong meaning po ang bawat letra po nun. Ito yung gagamitin natin sa sikreto para i-approach po natin yung prospect natin. Let's go to class B using the form method. Ano ba ito yung form method na to? F stands for family. Chatting, classmates, best friends, office mates, kwentuhan kayo through chat. Pare, kumusta ka na? Chat to ha. Uy, kumusta na yung mama? Saan ba yung mama mo? Saan ba yung papa mo? Kumustahin mo. Saan ba yun? Saan ba yung mga loved ones niya? Ano sabihin? Ay, papa ko patay na. Ay, mama ko nasa Pilipinas, may sakit. Doon mo malalaman, yung produkto pala natin, pwedeng i-share natin sa kanya. Guys, pero dito ka mag-ingat. Kasi, pag sasabihin niya na may sakit yung parents niya, huwag mo sabihin nga ganito. Ay, good news yan. May sakit, good news. Hindi po. Huwag mo sabihin, ay, good news yan. May product ako na C24/7. Huwag po. Ha? Huwag mong bentahan. Kailangan mo lang ma-refresh yung mind niya. Malaman mo lang yung information kung kumusta na siya ngayon. Huwag mo na yung product. Pero at least alam mo may sakit yung mga magulang niya. Yun ang family. Kumusta yung family niya? Punta naman tayo dito sa tinatawag na O, occupation. Ano yung occupation? Matagal ka na ba sa trabaho mo? Ilang taong ka na? Pero kumusta naman yung ipon? Kita mo? Yun ang trabaho. Okay. So, i-absorb mo lahat ng information galing sa kanya para malaman mo kung ano yung needs niya, kung ano yung kailangan niya sa buhay. Okay, absorb mo lang yung family, kumusta, may sakit yung parents niya. Occupation, kung kumusta na sa trabaho niya, ano status niya sa financial. And number 3 naman po is recreation. F, family. O, occupation. R is recreation.
Ano ba yung recreation? Ano ba yung ginagawa niya? Excuse me. Ano ba yung ginagawa niya after sa trabaho niya? Pag pupunta na siya sa bed niya, punta na pa siya sa kama niya, anong ginagawa niya? Pag day off niya, anong ginagawa niya? Pag break time, ano ba ginagawa niya? Karamihan po, lalo na sa online, Facebook, hinawakan yung cellphone, tapos mag-post po ng mga emotion. Naghanap po ng libangan sa Facebook. Okay, guys, this is the time na kailangan malaman mo kung ano free time niya. Yun ang recreation. Ano bang pinaglibangan niya? Yun yung sa free time niya. F, family, occupation yung O. R naman is recreation. M, to make it complete as form. Message. Ano ba yung message? Part mo. Ito yung part mo. Tapos, this is your part na ikaw na naman magkwento sa kanya. Di ba nagsabi niya about sa magulang niya? Nagsabi siya about sa tinatawag na trabaho niya. Nagsabi siya sa part niya na kung ano yung pinaglibangan niya during sa break time tsaka day off niya. Ikaw na naman. Kasi unfair naman sa kanya, alam mo naman lahat about sa kanya, pero hindi niya alam yung about sa'yo. Ito na naman. Sabihin mo, for example, Juan. Alam mo, Juan, yung kwento mo yung about sa magulang mo na may mga sakit. Alam mo, akin din, pareho naman pala tayo. Yung mga magulang ko, may sakit din eh. Problema nga ako sa pera kasi halos na lang lahat pinadala ko sa kanila for maintenance. Kasi ang sakit ng nanay ko ganito, ang sakit ng tatay ko ganito. So sabihin mo din, para makarelate siya na hindi pa lang pala, yung nanay niya, tatay niya may sakit. Pati sa'yo, meron din pala. Kasi pag mag-approach ka ng tao, so sobrang excited mo, ang taas ng energy mo. Sa kanya hindi niya alam. Tapos bigla mong ipaangat yung excitement. No. Kailangan ikaw yung bababa para maintindihan niya yung gusto mong sabihin. So babaan mo. Alam mo parents ko may sakit din. So level na kayo. Okay. Pagkatapos ng occupation, sabihin mo rin, alam mo, sa akin din dito sa trabaho ko, wala na akong ipon. Ang hirap na, gusto ko rin hanap ng ibang employer. Gusto ko na rin ganito. Kung ano yung mga sinasabi niya, dapat ganun din sa'yo. Dapat makarelate din siya. Okay? Ano naman yung recreation? Yung recreation po, guys, sabihin mo din sa kanya kung ano yung pinaglibangan mo. Dapat same kayo. Alam mo, ako din, yung pinaglibangan ko, pattern pinaglibangan ko, yun, Facebook, pag free time ko, manood ako ng Facebook, maglalaba, tapos, ang dami kong mababasa ni Baganda, meron din ganito. Tapos, sabi bigla na ganito. Pero part, alam mo, friend, kailangan merong emotion. Friend, alam mo ba? Kung pwede nga, video call Pag approach mo sa tao, video call, bigyan mo ng orasyon. Tapos, di ba, alam mo, yung parents ko may sakit din. Alam mo, ang yung income ko, kulang-kulang na din. Alam mo, tapos, ito lang yung libangan ko sa Facebook, sa video call, kausap yung mga tao, ganito. Same pala lahat ng mga problema. Tapos, pause ka for a while. Hinto ka saglit. Tapos, sabi mo, alam mo ba, part? Kailangan biglang aangat yung excitement. Part, alam mo ba? Ano sabi niya? O, anong part? Bakit? So, meaning, parang explode siya. Ha? Bakit ba, part? Alam mo, sabihin, part, meron ako nakilala sa Facebook. Ha? So, meaning, excited. Part, meron ako nakilala sa Facebook. Part, bakit? Ano ba? Sino ba nakilala mo? Part, sobrang bait. Alam mo, parang ito na yung sagot ng mga dasal ko dati. Na merong super bait na tao, tapos gusto niya akong tulungan, ganito, ganyan. Kasi ngayon, meron siyang nakilala na super successful, tinulungan din siya, that's why tinulungan niya din ako. Tapos sabi niya, gusto niya ipasok ako sa business niya, pero sabi niya, mag-umpisa ako, pag 3 na daw kami. Part, nangailangan ako ng friend para makasabay ko. Kasi, actually, swerte tayo dito. Wala namang mawala Part, baka gusto mo malaman kung ano. Anong sabi niya? Di ba alam mo na wala siyang pera? Alam mo na may sakit yung parents niya? Alam mo naman yung pinaglibangan niya Facebook lang. Sabi, nakuha mo na lahat ng information niya. Guys, pag ikaw mag-offer, alam mo, hindi niya tanggin yan. Sabi niya, sige ba, ano yan? Baka yun ang dahilan para angat tayo sa buhay. Sige, part, sabihin mo naman sa friend mo na isama ako dyan. Wala namang mawala sa atin Part, paano ko malaman? Nasa Facebook lang tayo ngayon. Paano ko malaman? Sabi mo, part, have an open mind lang. Yung sinend niya na link sa akin, isi-send ko sa'yo. Basta ako nakapag-decide na. Okay? So, alam mo, open siya. Part, makakita ka ba ng YouTube ngayon? I-send ko na ngayon. Dapat in less than 10 minutes, maka-update ka na para matulungan kita.
para masabi ko na din sa taong nag-invite sa akin. Guys, open-minded siya. Sige part, tingnan ko habang wala pa akong ginagawa. Or part, tingnan ko sa break time ko. Guys, wag mong isend pag hindi niya makita kaagad. Kasi pag isend mo in advance, ang mangyayari po, mamaya niya na makita, ngayon siya na excited. Tapos balik sa trabaho, pagod, bumaba yung excitement. Nung binuksan niya yung Facebook niya, Messenger niyo, sinend mo na YouTube, yung excitement niya, baba niya. So nakita niya, pagod, wala, hindi niya nagustuhan. Dapat makita niya yung excited siya. Okay? So yun po ang kailangan niyong gawin. Kailangan may timing sa pag-send ng link. Huwag i-send muna, tapos mamaya na tingnan. Send, tingin ka agad. Tapos may update ka agad, tapos motivation ka agad. Okay? Eto na naman tayo sa pangatlo. Tawag doon heart-to-heart talk mo sa mga prospect mo na sobrang negative. Sa pangatlo na po tayo. Yung pangatlo po, yung class C. Ano ba yung class C? Yung nagsasabi sa inyo, ma'am, tulungan nyo naman ako makahanap ng trabaho. Ma'am, di ba? Tulungan mo naman ako makahanap ng trabaho. At the same time, ma'am, pautang naman dyan, ma'am, kahit kunti. Baka may kilala ka dyan na employer na pwede ako makapasok ng trabaho, tulungan mo naman ako. Ito yung mga klase. Walang pera, walang oras, pero may connection sila. Huwag mo imaliit, may connection sila. Paano gawin? Napag-approach sa kanila. Uy, sige. Ganito. Hi, hello. Hello, ma'am. Ma'am, hindi ako nakapaniwala. Ma'am, nag-chat ka sa akin kasi parang ang taas mo na eh. Ako lupa, ikaw langit. Di ba may masabi naman ganyan? Uy, huwag ka mag-alala. Kasi yung company namin, kailangan ng mga ganitong klaseng tao. Di ba? Ano ba yung course mo? Ma'am, high school graduate lang ako. Uy, timing. Kasi bukas, meron kaming orientation sa lahat po ng mga hindi nakagraduate ng high school. Ma'am, engineering ako pero hindi naman ako nakagraduate ng college. Good news, sa lahat ng mga undergrad, itong araw na to ang kailangan talaga namin sa mga lahat po na hindi nakagraduate ng engineering. Ano ba? Teacher, hindi nakagraduate, or teacher ba siya? Kahit sino. Basta sabihin mo, alam mo timing, kasi ang kailangan namin ngayon, yung kagaya mo. Alam mo, sila pa yung umahabol sa'yo. Ma'am talaga, ma'am, sige ma'am, tulungan mo kami ma'am. Tapos send mo ng link. Tapos. Pero sila yung pinakamaraming mag-oo. Pero ang pinakamarami ding hindi maka-join. Kasi walang-wala din. Okay, ang pinakamasarap ipa-join, yung class A tsaka class B. Okay, naintindihan nyo? So, focus kayo sa class A tsaka class B. I-master nyo yung approaching. Next po is the invitation. Doon na po nyo i-invite for a seminar. Prospect list, approaching, tsaka invitation. Iba yung approaching, iba yung invitation. Yung invitation, ma'am, pwede ka ba namin ma-invite? Tapos mo na ma-approach, invite ka agad. Sa ganito seminar, ma'am, pwede ka ba namin na-invite, ma'am? May presentation kami sa link sa YouTube, isend namin sa'yo para makita mo lang. Yun ang invitation. Next ng invitation po is tinatawag dito na presentation. Ano ba yung presentation? Yun ang time na presentahan po siya. Pag sa online po presentation, let your upline present the business. Kung pwede, ipakilala mo siya sa upline mo, ma'am, meron akong senior dito, meron akong nagturo sa akin, mentor ko, coach ko, ma'am, na grabing sobrang yaman na dito, sobrang galing na talaga dito, sobrang medyo matagal na siya dito, ma'am, nakakotse na, yumaman na dito sa business. Ma'am, okay lang po ba sa'yo na siya yung mag-present sa'yo? Para mas may malaking impact po sa prospect mo. Talaga, mahiya naman tayo sa boss mo, mahiya naman tayo sa medyo senior mo or sa mentor mo, sa coach mo. Ma'am, huwag ka mag-alala, ma'am, super humble po yung mentor ko. O sige, basta ha, hindi tayo mahiya dyan. Ma'am, hindi, mabait talaga. O, sabihin mo. Tapos, nung pinipresent, yung prospect mo, makinig na. Bakit? Kasi sinabi mo, mayaman na yung senior mo. Magaling, mabait yon. So, meaning, naging curious siya kung sino yung tao mag-present sa kanya. Okay, nasundan niyo? Okay, next. Yun ang tinatawag na presentation. Meron din tayong tinatawag na presentation, yung crowd presentation, ipapakita through seminar na big crowd. Meron din tayong na tinatawag na one-on-one presentation, your upline and you, tsaka yung prospect mo. Meron din tayong home party, yung sa bahay lang muna. Pupunta si upline sa inyo, tapos sa relatives mo, yung presentahan niya. Okay? Punta na naman tayo after the presentation. Prospect list, approaching,
invitation, presentation. Next po is the closing. Ano ba yung closing? Ma'am, maganda ba yung product or napakaganda? Maganda ba yung business or napakaganda? Ano ba gusto mo? 1 head, 3 heads, 7 heads. Ma'am, saan ba yung pera mo? Nagustuhan mo? Oo. Pero ma'am, saan ba yung kaya mo dito, ma'am? Yung 7 heads, 7 heads, 7 heads. I-boost mo siya sa 7 heads. Ay, medyo malaki yung 7 heads. Pwede yung sa maliit. Pag makita niyo yung maliit, closing ka agad. Ayun yung closing. Ma'am, kailan mo plano mag-join? Kasi para pasali ka sa plano namin. Para mabigyan ka namin ng program. Para mas maging mabilis ka dito. Okay, yun ang closing. Ma'am, kailan mo yung plano mag-join? Ma'am, baka may mga tanong ka pa dito. Ano bang hindi mo naintindihan para i-discuss ko na? Huwag mong bitawan yung prospect pag merong question sa isip niya. Huwag. Kasi nasayang na yung oras mo tapos binitawan mo siya. Importante po, makita niya talaga tapos malaman mo kung anong plano ng prospect. Pag sabihin niya, sige, pagdating ng sahod ko, yun ang next po. Follow up. Prospect list, approaching, invitation, presentation, closing, tsaka follow up. Karamihan sa atin, sa sobrang busy natin, ang dami natong pinapresenta tao, pero nakalimutan po natin yung sinasabi nila na mag-join sila sa PETSA ng ganyan. Nakalimutan na po natin yan. Importante, may lista po kayo sa lahat ng mga taong pinapresentahan nyo para ma-follow up nyo kung kailan sila gusto sumali. Kasi pag hindi nyo na-follow up, yung mga tao na yan na interesado, hindi rin sila mag-approach sa inyo nga sasali na ako. Kailangan maging makulit ka sa pag-follow up. Okay? So guys, sana meron kayong nakukuha ng mga bagong learnings ngayon sa tinatawag na paano mag-invite, paano mag-approach, paano mag-closing, paano mag-presentation. Okay? So sana i-mention nyo lang yung mga friends mo na may mga tanong. Paano ba mag-invite? Paano ba mag-approach? Paano ba mag-present? Paano mag-closing? Guys, i-invite nyo or i-mention nyo na lang pag hindi nila nakita. Okay? So, hindi na tayo magtatagal kasi kailangan ko pa talaga matutulog.